So sa vlog po natin ngayon mga sangka, ipapakita po natin kung papaano ngayon ang mundo na dideceive ni Satan. May isang pangyayari sa bansang Amerika mga sangkay na inilabas sa mga balitaan. Isang taong nagwawala mga sangkay dahil may gusto niya pong sabihin o ipatawag sa sarili niya mga sangkay. Ang taong ito ay deceived by Satan. At ngayon, ipapakita po natin so that lahat po tayo mga mananampalataya maintindihan, mga sangkay, that Satan is working 24/7. No? Gumagalaw po ang mundo ng kadiliman, mga sangkay, sa mundong ito para dayain ang lahat ng tao. At yung mga deceived na, lalo pong mas nagiging worse ang kanilang kalagayan. Pag-uusapan po natin ito mga sangkay. Anyway, welcome po sa Sangkay Revelation. Kung gusto nyo po ng ganitong klase mga topic, mga sangkay, kapupulutan po ng kaalaman at aral. At syempre, pinag-uusapan din po natin dito ang patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. No, mga end-time events na kung saan kasalukuyan pong natutupad sa panahon po natin ngayon. Alright? I-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, panoorin nyo po yung video na to. Okay, I hope na mag-gets po ng lahat kung ano po itong nangyayari, no? Saka po natin ipapaliwanag, mga sangkay. Just say she. Just say she. Why do you let those kids get away with this? They are not supposed to be here. If you don't lower your voice, I am going to put handcuffs on you and I'm going to take you to a Baker Act facility. You lower your voice. Try it. Are you threatening me? You're threatening me. Can we get another unit to deal with Jay Lee here? He is having a breakdown. Gusto niyang tawagin siyang she. And we understand that, mga sangkay, kung ano po ang kanyang kinatatayuan. No? At tayo naman, mga sangkay, gaya ng sinasabi ko, we love everyone in this world. As long as, mga sangkay, hindi pa po bumabalik ang ating Panginoon, lahat po ng tao ay welcome pa rin sa paanan ng Diyos. At ang sakit na makita, mga sangkay, na ganito na po ka-infected ang mundo ng gawa ni Satan. Kung bukas lamang po, mga sangkay, ang ating spiritual eyes, makikita po natin how infected the humanity mula po sa mundo ng kadiliman. Kung papaano po ni Satan, Lucifer, and many fallen angels, mga sangkay, yung tao ngayon, dinideceive. No? Kita nyo, mga sangkay, gusto niya tawagin siyang babae, hindi lalaki. Kaya sabi po niya dito, stop misgendering me. So this is now, mga sangkay, happening in this world. Kahit po sa Pilipinas, nangyayari po ito, mga sangkay. Pero may mga katulad din po nila, mga sangkay, na hindi naman po ganun kadesperado na matawag silang babae. No? Sila po ay professional, respectful, mga sangkay, matino kausap, at ayaw po nila ng mga ganitong klaseng gawain. Mayroon po ako, marami akong kaibigan, mga sangkay, and I'm praying for them na magkaroon po ng enlightenment at intervention ng ating Panginoon sa kanilang buhay. But, again, what we are talking about, mga sangkay, ang sinasabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 13, while evildoers and impostors will go from bad to worse. Grabe, no? And deceiving. Sabi dito, from bad to worse. Grabe, no? Deceiving and being deceived. So, sa madaling sabi, palala ang palala
o palala ng palala ang sitwasyon sa mga taong katulad nila mga sangkay, na-deceive na nga, lalo pang nadideceive. Na nasa bad situation na nga, mas lalo pang nagiging worse. Mga sangkay ang kanilang kalagayan. At ito ay pinahintulutan ng ating Panginoon, mga sangkay, dahil itong mga ito, ayaw po talaga magpasakop sa kung ano ang kalooban ng Diyos. They don't like the Word of God. Ayaw po nila ng salita ng ating Panginoon, kaya nangyayari ito. Just say the right pronoun! What'd you say? Grabe. 7351. Get down on the ground right now. No! No! You're about to get sprayed. No! Get Just down on the ground right now. leave me alone! I can come in there. Leave me alone, please! Okay, are you gonna calm down? I'm getting my phone out. I have to Okay. film this. I want to be away from No, him. it's too late now. It's too late now. He's gonna be taken away. Oh. Kasi binabanggit siya, mga sangkay, sa katawagang kung ano po yung gender niya. Nagagalit siya kapag he yung tawag sa kanya. Gusto niya tawagin po siyang babae. Now he's gonna be He's going to be taken away. He's going to be taken away. Sabi po ng I think police, mga sangkay. taken away. You see? Grabe, no? Alam niyo yung mundo ngayon, mga sangkay, yung hindi tama, ginagawa na pong tama. Yung mali, ginagawa na pong hindi mali. Ginagawa na pong freedom. 'Di ba? Liberty. Ang mga maling bagay ay ginagawa pa pong tama to celebrate. 'Di ba? What the world is happening right now, mga sangkay, is what we can say, the world is infected by what Satan is doing today. Kapansin-pansin po talaga ngayon, mga sangkay. Ibang-iba na po ang mundo po natin ngayon. At pinapatunayan lamang po ito that the King of Kings and the Lord of Lords, He is coming back. Yung hindi tama, ginagawa na pong tama. 'Di ba? And what the Bible says in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. You see, mga sangkay? Huwag ninyong lukuhin ang inyong sarili. Huwag niyong i-deceive ang inyong sarili. What the Bible tell us, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Malinaw, mga sangkay, di ba? Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Alin tayo dyan? Ang main point, sinasabi ng Biblia, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. At ito po ang nangyayari ngayon sa ating mundo. It's taken. I just want to get away from him. He needs. Say! Say! You see, mga sangkay? Grabe no, nakaka. I'm praying for him, mga sangkay, no? I'm praying for him. And again, yung mga katulad nila, we don't judge them. Sa totoo lang, we love them. Dahil sila po ay buhay na kaluluwa. Kailangan din po nila ng kaligtasan. Pero, ang pinapakita po natin ngayon, mga sangkay, kung papaano dinadaya ng mundo o dinadaya ni Satan ang mundo. Talagang nagdo-double time, triple time po si Satan ngayon para po dayain ang lahat ng tao. Ito yung sinasabi ng Bible, mga sangkay, na na-deceive na at lalo pang nadideceive. So I'm praying, mga sangkay, sa mga
nasa sitwasyon na ito na naway magkaroon po sila ng salvation, mga sangkay, no? Dahil kailangan din po nila ng kaligtasan. But again, ito po ang nagaganap po ngayon sa ating mundo. Lumalala, mga sangkay, yung mga hindi normal na gawain, nagiging okay na po. Kapag hindi mo ginawa ang mali, hindi ka in sa ating mundo ngayon. Ganyan po ngayon. At marami po ang natatakot na mga Kristiyano na magsalita tungkol sa mga bagay na ito. But we as a Christian believers, kailangan, mga sangkay, matapang tayo na magsalita kung ano ang sinasabi ng Bible. Dahil ito po ang titingnan ng ating Panginoon pagdating po natin sa harapan sa araw ng White Throne Judgment. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ako na po ay magpapaalam. Huwag niyo po kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.